Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, ang i-discuss natin ay about similar triangle. So i-discuss natin yung concept and working equation. So let's start first by describing a single shape or picture. 'Di ba minsan kapag may picture tayo, tapos nagzo-zoom in or nagzo-zoom out tayo, 'di ba? Imagine, triangle yung nasa focus natin. So halimbawa, meron kang triangle dito. Ayan, sabihin natin ganyan siya. Tapos nag-zoom in ka. 'Di ba mapapansin mo kung ano yung shape ng triangle kanina, yun pa din yun. Hindi nagbago yung hugis niya or kung paano siya din drawing. Lumaki lang siya ng size, lumaki lang yung triangle mismo. So kapag ka nag-zoom out ka naman, ganyan, same shape pa din yung triangle, 'di ba? Lumiit lang siya ng size. And that, guys, is what we call similar triangles. So compare natin yung mga 'yon. So 'di ba ito yung kapag ka nag-zoom out, zoom in tayo, gumanyan siya, 'di ba? Lumaki siya. Ito naman kapag ka nag-zoom out tayo, lumiit siya. Yan, 'di ba? Pare-parehas siya ng shape. Lahat 'yan pare-parehas ng shape. Nag-iba lang ng size, lumaki saka lumiit. So, pag sinabi nating similar triangles, yun nga, same shape sila, pero magkaiba ng size. So, paano nangyayari yon? Masasabi nating same shape ang mga triangles kapag ka pare-pareho sila ng angles. So, for example, dito, sabihin natin ito ay 30 degrees. Tapos ito, sabihin natin 85. Tapos ito, ganyan. So, halimbawa, ito yung original natin. Same shape siya dito kung yung mga angles niya 30, 85, at saka 6510. Masasabi ba natin na same angle? Yes, kasi ang ginawa natin nilakihan lang naman natin yung size, 'di ba? So kung paano 'to nag-open na ganyan, tas dito din, tapos dito, hindi naman yan nagbago, 'di ba? Hindi yan nagbago dito. So similar triangles yan kasi nga same ng angle, same shape. So ganun din dito sa kabila. So kapag pare-pareho sila ng angles or pare-pareho ng shape, yung corresponding sides nila ay proportional. Ibig sabihin, kung eto, x, y, tapos z, dito sa kabila, proportional. Ibig sabihin, meron ka lang imumultiply na constant sa mga corresponding sides. Pwedeng yung sides dito, dahil nilakihan mo siya, dapat lahat ng sides may constant na multiplier. So sabihin natin, naging 2 times lang siya. So kung 2 times to, dapat 2 times din dito. Tapos ito, 2 times din. Halimbawa, sa case na to, naging kalahati. Yan. Ganyan pag similar triangles, nare-retain yung angle. Tapos, yung mga sides, lumalaki lang by a constant ratio or multiplier. So, since proportional yung mga corresponding sides, meaning, pag ni-ratio natin, yung mga side, yung mga magkakatapat, for example, ito, tapos ni-ratio mo yan dito, tapos ni-ratio mo yan dyan, di ba? 2x over x, tapos yung isa, 2z over z, tapos yung isa, 2y over y. Anong mapapansin natin? Equal silang tatlo. 'Di ba? Kasi nga, nag-multiply ka lang ng isang number doon sa kada side. So, kapag ka ni-ratio mo siya, yung makukuha mo, yung multiplier lang, 'di ba? Equal naman yun sa lahat ng side kasi yun yung property ni similar triangle. I-magnify mo lang or lalakihan mo lang yung triangle by multiplying each side by a constant value. So, etong relationship na to, yan yung formula natin sa similar triangles. So, kung i-generalize natin siya, halimbawa, ito yung dalawa nating similar triangles. Si triangle number 1 and si triangle number 2. Kapag ka-ratio mo yung magkakatapat, dapat same order ha. So, kung dito ka mag-start sa triangle 1, i-ratio mo siya dito,
Tapos, pag ni-ratio mo naman yung dalawang magkatapat na to, dapat same order. So, dito ka mauuna, tapos i-ratio mo dito. Yan. So, siya yung nasa numerator, tapos siya yung nasa denominator. Tapos, dito sa pangatlo. Yan. Equal sila. Di ba nga? Same ratio or same multiplier. So, yun yung definition natin ng similar triangles. So, ito yung magiging working equation natin, guys. Pagdating sa similar triangles. I-ratio mo lang lahat ng magkakatapat ng side. Tapos, kailangan equal sila. Ngayon, same case tayo pagdating sa area. So, halimbawa, this triangle, di ba ganyan yung area, yung space na sinasakop ng loob. So, for example, ito, area number 2. Tas ito, area number 1. Yung constant ratio or yung proportionality na ratio, hindi lang siya applicable sa sides. Applicable din siya sa area. So, pag ni-ratio mo naman ngayon yung area, ganun pa rin, same order. Kung sino yung nasa numerator, dapat siya din yung nasa numerator yung side. Ganyan. So, tapos dito, kung A2 to, dapat A2 rin yung nasa denominator dito. Kung ano yung side na katapat ni A. Pwede kang pumili kahit anong, kahit anong side. So, kung ito yung pinili mo, magiging ano yan, B1 over B2. Tapos kapag ito naman yung pinili mo, magiging C1 over C2. Ngayon, kapag ka-area, may square. May square tayo. Meron tayong square dito. So, dapat may square to. Ito, may square din yan. So, bakit? Kasi, area is a square unit. So, yung unit nito, dapat naka-unit squared yan. Dito, unit lang yan eh. Kung ito, meters, ito, naka-meter squared. So, para pareho sila ng area, para pareho sila ng unit, dapat naka-square to. Even though magka-cancel siya, guys. So, ganyan siya. So, kailangan naka-square. So, ngayon, hindi mo naman kailangan i-check lahat ng angles. 'Di ba? Nabanggit ko kanina na kailangan lahat ng angle equal. So, kung alpha to, beta, theta, kailangan ba i-check ko lahat? Kahit naman dalawa lang yung i-check mo, guys. So, kung equal na yung dalawang angle, automatic, similar triangles na yon. Kasi, yung pangatlong angle, automatic equal na din yon. Kasi, kailangan nagsasum lang sila to 180 degrees eh. So, kung meron ka ng values nito, isa na lang to. Isa na lang yung possible value niyan. So, kung ganun din sa kabilang triangle, edi equal na din yung pangatlo. Equal na sila lahat. So, ayun. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang case? So, kung proportional naman yung sides, so halimbawa, kung proportional naman yung sides, so halimbawa, di mo alam yung angle nito, pero alam mo na ang side nito 2, 4, at saka 6, halimbawa. 7. Tapos, yung kabilang triangle naman, halimbawa, naka-rotate siyang ganyan, kaya hindi mo ma-check agad kung similar. Tapos, yung side niya, 4, 8, at saka 14. Di ba? Anong napansin natin? Yung bawat side, nag-multiply lang siya ng times 2. Meaning, lahat ng sides ay proportional. So, kahit hindi mo na i-check yung angles niyan, similar triangle na yan lahat. Similar triangle na yung dalawang yan. So, again, two triangles are similar when they have the same shape, same angles, and yung mga corresponding sides ay proportional. So, ganyan ang similar triangles. And ito yung mga working equation natin pagdating sa similar triangles. So, sa next video, mag-apply tayo ng mga problem solving para mas magamay natin yung similar triangles. So, ayan. So, next naman is mag-solve tayo ng mga problems. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future video. So, yun lang guys. See you on the next video.